Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome to our 46th regular session and assembly of the Barangay Development Council. To start our program, please all stand for the national anthem. To be followed by the invocation to be led by Ma'am Lydia Wales. Alayin mo yun. Kayang magiging sa silang alam ng puso, sa didipoy buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magiging, sa mandulubi, di ka pasisigil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit o pagkaway, nilagang pula at awit sa pagdayang minamahal. Ang islap ng matawag mo'y tagumpay ka nagtiling. Ang bituing nagtarong na kailan pa may magdidilim. Yuba ng araw na walang pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may makakil, mamatay lang dahil sa'yo. Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng ating buong may kapal. Ama namin, pakinggan mo po ang pagtawag namin sa iyong banal na pangalan. Basbasan po ang aming pagtitipon at yakapin sa hapong ito. Pagyamanin mo po, Panginoon, at maging nakaayon sa iyong kalooban ang aming pag-uusapan mula sa simula hanggang katapusan. Masalamin nawa namin ang layunin mong dakila sa aming buhay at may sagawa namin ngayon ang aming mga gawain na may kabutihan at pag-ibig sa aming kapwa. Ilagay mo po sa aming diwa at puso ang pagmamahal na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Panalangin namin ang lahat ng ito sa bugtong mong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Para po sa pagbubukas ng ating Barangay Development Council, kinikilala po natin ang ating punong barangay, Kapitan Rodelio H. Mamak. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat, sa lahat ng mga panauhin natin at sa ating magiging kasama nating magbibigay ng mga inspirational message mamaya ang ating direktor ng DILG sa Angeles City, Director Martin Flores B. Moral, at mapapakinggan po rin natin yung ating kasamahan sa City Hall, sa City Planning and Development Office, Madam Ami Victoria Dakanay. Ang inspirational message po ng ating unang distrito, ang congressman ng unang distrito, Carmelo John Villasatin, at ang ating alkalde ng siyudad ng Angeles, Mayor Carmelo G. Lasatin Jr. Sa lahat po ng ating mga kasamahan na nandito, mga barangay council members, Kagawad Bong Reyes, Kagawad Arnold Ibay, Kagawad Makoy Carlito Marcos, Kagawad Nards Nikdaw, Kagawad Okop, at Kagawad Yambaw. Una ay nakikidalamati tayo sa pagyao ng ating dating kasamahan na si Kagawad Alan Bonifacio. At sa lahat ng mga kasamahan natin, nandito ang ating kasamahan sa ECPAT, nandito din ang sa Bausi, nandito ang BCPC, nandiyan ang mga daycare teachers natin, ang ating mga street sweepers, samahan ng mga kababaihan, George Caballe, mga PROC leaders, EXO, ang ating Barangay Secretary Sec Billy, at ang ating Barangay Treasurer AJ
Agudo at sa inyo pong lahat ng mga nakikinig ngayong hapong ito para po dito sa public consultation at pag-aaral, pagre-review ng ating proposed 2021 Annual Investment Plan ng Barangay Balibago. Welcome po sa inyong lahat at magandang hapon. Sa pagpapatuloy po ng ating programa ngayong hapon, nais po nating ipaalam na tayo po ay naka-Facebook Live sa Balibago Hotline. So tayo po ay nakipapakinggan ng ating mga kabarangay. Ganon din naman sa Google Meet, tayo rin po ay kasama natin ang DILG. Kasama din po natin ang City Planning and Development Office na po. At ang office ni Congressman John Lasatin at ang ating City Mayor Carmelo Lasatin. Bago po tayo magsimula, gusto lang natin i-acknowledge at ang mga presence ng mga barangay officials ngayon, Kagawad Abel Reyes, Kagawad Fernando Yambao, Kagawad Arnold J. Ibay, Kagawad Joel Ocop, Kagawad Leonardo Nicdao, Kagawad Carlito Marcos, SK Chairwoman Lainali G. Aliwalas. Andito din po ang ating Barangay Treasurer AJ Agudo. Ang bumubuo ng Barangay Development Council, kasama po ang mga accredited NGOs from League of Angeles City Entertainers and Managers. Andito ba si Mami Sel? Wala, no? Online, wala siya. Online. Pa-check. Playsem. Andito nakita natin from IMA Foundation na kinakatawan nila Ma'am Purita David at Doris Sian. Nandito din po mula sa ECPAT, yung End Child Prostitution and Trafficking, si Ma'am Amy Jane Regala. Andito rin po mula sa Balibago Senior Citizens Association, Mr. George Caballe. Andito rin po ang kinatawan ng Association of Persons with Disabilities, si Teresa Lynn Pagubasan. Ang kinatawan ng Balibago Women's Association, si Annalisa Zelmar. Ang kinatawan ng Diamond Homeowners and Residents Association. Andito ba si Mr. Edgardo Gunran? Dito ba? Wala. Ang kinatawan ng A. Santos Homeowners Association, si Ms. Rosel Santos. Ang mga representatives at kumakatawan sa ating mga public schools, sa Rafaela Satin Senior High School, Rafaela Satin Memorial High School, si Sir, nandito. Sa Gueco Balibago Elementary School, sa Santa Maria Elementary School, Alberto G. Pabalan Elementary School at Chodoro P. Tino Elementary School. Sa hanay naman po ng ating mga daycare teachers, nandito po mula sa Subic Daycare Center, si Teacher Rosana Maglaki. From Magsaysay City Development Center, si Teacher Josephine Razon. Sa Balibago Annex Daycare Center, si Teacher Judith Kalaunan. Sa Danupa Childcare Development Center, si Ma'am Lydia Wales. Sa Hadrian Child Development Center, si Teacher Cynthia Tompong. Sa hanay po ng ating transport sector, mula sa MOTDA, si Mr. Chodorico Calaguas. Sa BOTDA, si Romeo de la Cruz na nagsabi pong hahabol. At from MOTDA, si Mr. Isagani Mendoza. Nandito rin po kumakatawan sa ating mga frontline service providers. Sa Sector 1 XO, si Mr. Enrique Tizon. Ito siya, nakita ko, no? Sa Sector 2, ang ating XO si Danilo Garcia. Sector 3, XO si Noli Pasco. At Sector 4, si Mr. Iber Benape. Kumakatawan naman po sa Lupong Tagapamayapa si Mardy Busa. Sa street sweeper, si Dominga Milla. Sa barangay health worker, si Remedios Del Mundo. Sa Bausi Desk, si Juliet Panaligan. Sa BCPC, si Norma Coronel. Sa ating Ecological Solid Waste Team, si Doc Manuel Tolentino. Ang youth organization, na kinakatawan ni Daniel Dupaya. At sa ALS natin, si Ms. Teresa San Diego. Mr. Chairman, lahat po ng ating mga majority po ng ating Barangay Development Council ay naririto po present during
sa pagpupulong na ito at ang iba po ay nasa online. Sa pagpapatuloy po ng ating programa, una ay makikinggan natin ang, ready na ba si Director ng DILG? Pakikinggan po natin ang mensahe mula sa Director ng DILG, Angeles City Field Office, para bigyan po tayo ng inspirational message. Hello, Sir Bill. Ay, magandang hapon po. Ito po si Kapitan Hindi ako ulit. Director. Magandang hapon, Sir Kap, Romel. Romer po. So, si Director po, may importante lang po inasikaso regarding sa hiring po namin ng contact tracer na i-augment sa city. So, ako po yung pinadala o sinabihan na mag-attend dito sa BDC meeting ninyo. Ako po ay nagpapasalamat o I would like to congratulate po Kap Tony Mamak dahil again, yung BDC po ninyo hindi nyo po kinakalimutan dahil yung BDC meeting ay isang napaka-importanting council na bahagi ng buong barangay. Dahil ngayon pong meeting na ito ay tayo ay nagpaplano para po naman sa susunod na taon. So hindi lang po yung pagpaplano, ito rin po yung oras kung saan titingnan natin yung ating status of implementation ng ating barangay development plan na kasalukuyan nating pinapatupad ngayong taon. So yun po yung importanteng ganap pagdating po sa ating BDC Council. At sana po yung mga plano natin na ipapasok sa Barangay Development Plan, sana po wag natin kalimutan na hindi pa po tapos yung COVID-19. So yung mga plano po natin, kung maaari po nating ipasok doon sa response pa ng ating COVID-19 response, o acceptable pa rin sa ating plano para sa next year dahil until now po, yung vaccine ay wala pa po. Ang sabi po, meron na, pero yung kahit meron na pong vaccine, ang FDA po ang magtatakda kung pwede na pong gamitin ito sa merkado dahil kung meron man pong vaccine, dadawin pa po sa kanila para sa tinatawag na trial. So, meron pa pong series of trial na gagawin ng FDA bago tuluyang ma-approve o tuluyang mailabas sa merkado yung ating COVID-19 vaccine. So yun po Kap, kami po ay nagpapasalamat dahil na-invite nyo kami dito sa inyong meeting. At sana po yung lahat po ng mga barangay ay start na po nila ang kanilang BDC meeting at magplano na po para sa ating 2021 budget. At katulad po na nasabi ko kanina, yung pong budget natin sana adaptive o kailangan po ay meron pa rin siyang COVID-19 response ng mga programa. Sa ngalan po nung aking City Director Martin Porres B. Moral, magandang hapon po Kap at sa mga bisita po natin, Ma'am Ami, Ma'am Nerissa, Ma'am Pamela, magandang hapon po sa inyo. Okay, magandang hapon din, Sir Romel, at asahan ninyo sa DILG na ang pagpaplano ng annual investment plan o program namin para sa taong 2021 ay nakapatungkol ito sa usapin ng buhay ng tao, una kalusugan, trabaho para may makain, peace and order at iba pang bagay na nakikita namin na napaka-importante at napapanahon sa susunod na taon, darating na taon na maski na mawala na itong COVID na ito, madadama pa rin natin ang epekto nito sa usapin ng ekonomiya, sa usapin ng
kalusugan ng ating mamamayan. So, rest assured sa DILG na yung aming ginawang pagpaplano para dito sa ating budget para sa annual investment plan natin ay nakaayon lahat ito para do sa mga challenges na haharapin natin sa darating na 2021. So mabuhay po kayo at maraming salamat sa inyong aktibong pagsuporta sa aming barangay. Thank you, Kap. Dito lang ako, manonood ako. Sa pagpapatuloy po ng ating programa, nais lang po nating ipaalam din sa lahat na noong pong Huwebes, 15, ay ginawaran po ng DILG ng Certificate of Appreciation ang Barangay Balibago sa paunguna ni Kapitan Rodelio H. Mamak ng Certificate of Appreciation para sa Barangay Council. Basahin ko po for the tireless public service and a job well done in responding on the pandemic brought by COVID-19 that made his constituent felt that the government is doing something to protect the health and welfare of the people. Certificate of Appreciation is given to Barangay Balibago Barangay Council, given this 15th day of September 2020 at Angeles City, signed by City Director Martin Torres B. Moral. Okay po. So yan po, congratulations sa buong Barangay Council para sa Certificate of Appreciation na ito na pagkilala mula sa DILG. Okay, sa pagpapatuloy po ng ating programa, wala pa sa City Planning, punta naman sa office ni Congressman, pwede na. Nandito na po. Ayan, City Planning. Si Madam. Opo. So, bibigay ko po ulit ang pagpapakilala sa ating punong barangay para sa ating sunod na tagapagsalita. Okay, magandang hapon po muli. At dito sa programa natin, patungkol dito sa 2021 Annual Investment Program, ay kailangan po kasama natin dito ang city planning, para nang sa ganon ay unang-una makita ng ating syudad na kung paanong pagsasagawa natin ng annual investment program natin dito sa Barangay Balibago. Pangalawa, para makita din nila na itong ating pagpaplano ay nakaangkla o nakaayon din doon sa pagpaplano ng ating syudad. At pangatlo ay para may parating din natin sa city planning yung mga programang hindi nakakayanin ng ating barangay sa usapin ng pagpopondo. Kanya meron rin tayong mga kahilingan sa kanila. So, bago sa pagpupulong natin ay pakinggan natin ang ating isa pang bisita na isang masipag at magaling, ang ating City Planning and Development Officer ng Siyudad ng Angeles, Madam Ami Victoria Dacanay. Magandang hapon po, Madam Ami. Good afternoon po. Thank you po, Kapitan. Good afternoon to all. Una-una po, the Honorable Congressman Carmelo Dilas II, to the Honorable City Mayor Carmelo G. Tatin Jr., to you, Honorable Captain, Barangay Captain Tony Mamak, mga officials po ng inyong Barangay Council, and to the members of the Barangay Balibago Development Council. First of all, I would like to express my heartfelt thanks po for being invited to this very important occasion. At pangalawa po, and mas pinaka-importante po, I want to take off my hat to the whole Barangay Balibago Council for undertaking this activity. Pinapakita po nyo na you are following the processes and principles of governance, which are transparency po, accountability, and being consultative. Anong mabasa ko po yung invitation, yung program, sinabi po doon that I will give a solidarity message. Tinignan ko po sa dictionary ang ibig sabihin ng solidarity is
unity in interest and action. Very appropriate po word na to kasi sa activity na balak niyong gawin sa hapong ito. Ang annual investment plan po ng inyong barangay ay dapat nakaayon po sa barangay development plan. Dapat doon po nanggagaling lahat ng mga inyong mga pinopropose na project. Although pwede rin pong maiba dahil po sa sabi nga yung fall of the times. Kaya kagaya po ngayon, pandemic po, COVID-19. So pwede pong magsama. Rine-recommend po na may mga kasamang projects na in response sa COVID-19. Kaya at isa po, ang barangay development plan nyo ay dapat nakaayon po sa vision ng ating city o ng ating leadership. The city is composed po of barangays, the most basic political unit of the city, of the country. Whatever is happening in our country, or in our case, the city, it involves the barangay. Therefore, for anything that is needed to be implemented or enforced, or any plan to develop to succeed, the support and participation of the barangay is very critical. On the other hand naman po, sigurado naman po na kung ano man po ang pangarap o plano ng ating city mayor, ito ay for the good of every barangay, of every resident, and of every Angeleños. Sabi nga po, no one will be left behind. At last ko pong masasabi worth emulating po ang inyong activity. So, a productive and successful undertaking po. Thank you po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa message ng ating City Planning and Development Officers. Okay po, sa pagpapatuloy po ng ating programa, nasa Google Meet din po kasama natin ang kinatawan ng ating Parish Pastoral Council ng Immaculate Conception Parish, and si Madam Pamela Enriquez. Bumabati po tayo sa kanya. Nandyan po ba kayo, ma'am? Good afternoon po. Magandang hapon, Madam Pam, and congratulations sa iyong bagong Good afternoon posisyon. po. Ganon din po kasama natin ang principal ng Rafaela Satin Senior High School, si Ma'am Nerissa Valdez. Okay po. Good afternoon po. Good afternoon po at sa lahat po na present po sa planning meeting na to. Magandang hapon, Madam Neri. Okay, so habang inaantay po natin yung ating ibang bisita online, para po naman sa inspirational message ng ating mayor, nagpadala po sila kanina ng recorded message at ito ay binasa ng ating City Vice Mayor Vicky Vega. So pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod na binasa po ng ating Vice Mayor Vicky Vega. Sa ngalan ni Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. ng Sangguniang Panlunsod at ng Pamahalaang Lunsod ng Angeles, Maya Payaldo kaya Kayungan. Nasa ika-6 na buwan na po tayo ng pakikibaka natin sa pandemyang COVID-19. Mula Marso, walang kapaguran ang city government sa pagtugon sa mga pagsubok na dala ng COVID-19 at pagsiguro sa ating kapakanan, kalusugan at kaligtasan ng bawat isang Angeleños. Inatasan ng Local Finance Committee na mabilisang ayusin at ilabas ang pondong kailangan upang matustusan ang mga gastusin para sa COVID-19 response ng ating syudad. Simula din po ng Marso, nagpamigay ang city government ng food packages sa mga residente ng 33 barangays.
Namigay din po ng bitamina sa mga senior citizens ng ating syudad. Nagpaabot din po ng financial assistance para sa mga marginalized sector tulad ng persons with disabilities, single parents, mga senior citizens at public utility drivers. Nagsagawa rin ng regular na disinfection sa mga pampublikong lugar, pati na rin sa 33 barangays ng ating syudad. Nagtayo rin po ng community kitchen para sa ating designated quarantine facility sa City College of Angeles upang masiguro na mas sustansya at libreng pagkain ang ibinibigay natin sa ating mga persons under monitoring na na-confine po dito. Bumili rin po tayo ng modular isolation tents para sa City College of Angeles at sa Rafael Lazatin Memorial Medical Center upang matugunan ang problema sa kakulangan ng mga hospital beds para sa mga pasyenteng may COVID-19. Nagbaba rin po ang ating syudad ng mga ordinansa upang mas lalong paigtingin ang pagpapatupad ng mga safety at health protocols natin tulad ng pagsusuot ng face mask, face shields, pati na rin ang pagbabawal sa anumang uri ng social gatherings. Kasabay ng mga hakbang na ito sa paglaban sa COVID-19, patuloy pa rin ang ibang serbisyong ibinibigay ng city government para sa ating mga Angelenyos. Bukas pa rin linggo-linggo ang ating 3-in-1 clinic na Puso Center para sa dental care, animal bite treatment at minor surgeries. Regular din ang ginagawang fumigation sa ating 33 barangays upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente laban sa dengue. Kamakailan ay isinagawa na rin ang second round ng sabayang patak kontra polio para sa mga batang Angelenyos, edad 5 taon pababa. Nag-house-to-house din po ang city government sa lahat ng 33 barangays ng ating syudad upang maibigay ang libreng oral anti-polio vaccination. Ang lahat ng hakbang na ito na isinagawa ng ating syudad ay hindi magiging posible kung hindi dahil sa pakikipagtulungan ng mga barangay officials po na tulad ninyo. Ngunit hindi pa po tapos ang ating laban. Malayo pa ang ating lalakbayin bago tuluyang magapi ang virus na COVID-19. Hindi po ito kakayanin na mag-isa ng city government. Kaya naman, hinihingi po natin ang inyong kooperasyon, pangunawa at tulong sa bawat isa sa inyo. Patuloy po tayong magkaisa upang tuluyan na nating masugpo ang COVID-19. Sama-sama po tayong manalig na malampasan natin ang pagsubok na dala ng pandemyang ito. Maraming salamat po. Luwidyaing Siyudad ng Angeles. Okay, yan po ang mensahe ng ating punong lungsod sa pamamagitan ng ating City Vice Mayor. Ngayon naman po, dumako tayo sa pangalawang bahagi ng ating programa ngayong hapon, ang presentation overview ng 2021, yung susunod na taon, Annual Investment Plan. At ito po ay ibabahagi sa atin, siyempre, ng ating punong barangay, Kapitan Tony Mamak. Okay, magandang hapon pong muli sa inyo at maraming salamat kay Sir Romel Inahe ng DILG. Marami ring salamat kay Madam Pam at kay Madam Neri at siyempre kay Madam Ami Victoria Dakanay at sa ating Vice Mayor, sa pamamagitan ng ating Vice Mayor Vicky Kabigting. So ngayon pong araw na ito ay ipipresent ko po sa inyo ang proposed annual barangay budget for 2021. Transition to the new normal community in the face of continuing spread of COVID-19 and community quarantine. Until a medical solution to the COVID-19 is uncovered and developed, the government, business, and society as a whole will have to make adjustments in the way it conducts its affairs to halt the spread of the virus. In general, our best defense in the absence of an antidote is a better understanding of the situation through data analysis from the national government,
adoption of precautionary or protective measures as guided by the city mayor and functionaries, and the building of our barangay capacity to respond to the health and economic pressures posed by the pandemic. According to the World Health Organization, 6 criteria need to be met before restrictions could be lifted. Number 1, when the transmission is controlled. Number 2, health system capacities are in place to detect, test, isolate, and treat every case and every trace, every contract. Number 3, outbreak risk are minimal in the special settings like health facilities and nursing homes. Number 4, preventive measures are in place in workplaces, schools, and other places where it is essential for people to go. Importation risk can be managed, and communities are fully educated, engaged, and empowered to adjust to the new norm. Under this health pandemic, the Barangay Council of Barangay Balibago is presenting the 2021 barangay budget for the stakeholders to propose strategies, plans, programs, and activities to lessen the socio-economic impacts of the COVID-19 health crisis and the continuing enhanced community quarantine. The 2021 barangay budget is expected to boost and empower the barangay officials, support the staff, and the stakeholder in mitigating the losses incurred during the period while gradually transitioning to the new pace of taking actions to the new normal. Primary strategies and goal. Number 1, restore stability of the business community and the creation of sustainable income sources for every households. Number 2, improve the health, sanitation, social protection, and education services to the community amidst the new normal. Number 3, assist the national government agencies in the access of financing and financial services to the affected sector. And number 4, develop, introduce, and provide digital and alternative delivery of frontline services through social media platforms. We hope that all these strategies goals shall contribute in achieving a goal or sector outcome of restored economic and social conditions with higher level of resilience in the face of continuing spread of COVID-19 and community quarantines characterized as follows. Political. Barangay is expected to take on a greater role in the COVID-19 pandemic, bearing the responsibility of delivering of frontline services and other public services in coordination with the LGU and non-government and national government agencies for health and social safety nets, enforcing the community quarantine directives and maintaining uninterrupted flow of essential goods and services. Economic. Enforcement of hygiene protocols such as presence of disinfection areas, health checks, and temperature scanning. Promotion of e-commerce. Partnership with national government agencies for skills training, employment, capital facilities, and other livelihood opportunities. Social. Strict implementation of wearing of mask, face shield, bringing of alcohol, sanitizer as the new norm. Mass gatherings and social activities will continue to be limited due to social distancing restrictions. And functional lupon, barangay peace and order, the BPATs, the BAUSI, the PCPC,
and other frontline services. Technological, availability of public Wi-Fi internet services on key areas, availability of administrative online services, promotion of digital technology and online transactions in the barangay, and updated database and community profile. And last, environment, regular and efficient garbage collection system, regular cleanup drive and community disinfection, use of idle spaces and backyard for household gardening, and promotion of community vegetable farming. So yun po, dyan po nakatuon, sa mga nabanggit ko na yan, ay dyan po tayo tututok. Kasagutan po ito ng ating kinakaharap na problema para po sa 2021. So maski na po sa tingin ko ay magkaroon na ng bakuna, pero patuloy pa rin nating madadama ang epekto ng COVID-19 sa buhay ng ating mga mamamayan. So ngayon naman po ay tutungo na po tayo dito po sa mga priority projects ng Barangay Balibago para sa 2021, alinsunod doon sa budget na inilaan po natin. So para maintindihan po nating mabuti, ito po yung mga budget natin noong 2020 at magkano na po ang natanggap natin sa budget na yan at magkano po yung ating estimate para sa 2021. Ang pinagkukunan po natin ng ating budget taon-taon ay nanggagaling po ito sa apat na bahagi. Una po yung ating share ng realty tax, property tax dito sa ating barangay. Noong 2020, ang estimated budget po natin dyan na makukolekta ay 6,500,000 pesos. Sa ngayon po, as of now, as of September, ngayong nag-uusap tayo na ito, ang natatanggap po natin ay 3,723,396. Kulang pa po ito ng 2,776,604. Sa business clearance, certification, and other economic enterprises, ito po yung mga local, ito yung local resources natin. Ang target po natin ng 2020 ay 4,550,000. Pero as of this day, September 21, ang nakukolekta na po natin ay 5,192,046 o lumampas na po tayo sa target collection natin ng 642,046. Yung pong ating IRA o Internal Revenue Allotment, ito po yung nanggagaling sa national government. Binababa po nila ito sa atin taon-taon. Noong 2020 po, ang budget, ang nakuha po natin sa kanila, ang ang target estimate na collection natin is 31,599,442. As of September 20, ang natatanggap pa po na po natin ay 23,669,581. So meron pa po tayong collectibles o kulang pa. Meron pa tayong kukolektahin sa national government na 7,929,861 pesos. At sa city government naman po, tayo po ay nakatanggap ng 100,000 para sa taong estimate po natin na bibigay nila sa atin ay 100,000. Pero as of now po, ang natanggap na po nating tulong o ayuda mula sa city government ay 78,500. So yung budget po natin noong 2020 ay
nagkakahalaga ng 42,749,442. At ngayon pong 2021, sa susunod na taon, in-estimate po natin na ang marirealize natin ay na budget ay 5.8 million para sa share natin sa real property tax. At sa business clearance naman po ay 5.3 million. At sa internal revenue allotment naman po ay makakatanggap po tayo ng 33,876,000 plus. At sa city government ay makakatanggap po tayo ng 100,000. So ang total estimated annual budget po natin sa susunod na taon ay 45,100,000 pesos, o malaki po ito ng mahigit ng kulang-kulang 3 bilyong piso mula sa budget natin noong 2020. Paano po natin gagastusin ang budget na ito? Ang mga budget po na 45 million natin ay dito po ito mapupunta. Una, sa pasweldo po natin sa ating mga mamamayan o sa ating mga manggagawa, personal services, 15,293,000 po. Doon sa maintenance and other operating expenses natin, dito po natin kinukuha yung pambayad natin ng ilaw, pambili ng ibang mga gamit natin sa opisina, at iba pang mga gastusin ay nagkakahalaga po ng 4,657,000. Yung pong special purposes appropriations po natin o yung mga mandatory, yung mga talagang kailangan natin itong budgetan. Unang-una, meron pa po tayong konting utang doon sa bangko. So ang debt service natin po sa loob ng isang taon ay 840,000 pesos lamang. Binadgetan din po natin ng Sangguniang Kabataan 10% po ng general fund o 4.5 million pesos. At sa ating annual development fund na manggagaling naman po sa IRA, 20% nito ay 6.7 million pesos. Sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Fund natin, sa BDRM, 5% po ng general fund natin, ang inilaan po natin ay 2.2 million plus. At sa GAD o Gender and Development Fund natin, 5% mula sa general fund, ganoon din po 2.2 million plus din po. At meron pa rin po tayo mga special purpose appropriations, kagaya po ng Barangay Anti-Drug Abuse Council Program. Naglagay po tayo dito ng 2 milyong piso. Senior citizen and person with disability, 1% po mula sa ating general fund, 920,000. Barangay Council for the Protection of Children, 1% po mula sa IRA, 338,761.36 pesos. Child Welfare Fund, 3% mula sa General Fund, 1,353,000. At sa Clean Up Drive and Road Clearing, 4 na milyon o kabuuang 45,100,000 ang gagastusin po natin mula sa mga gagawin natin na ito. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga barangay council members sa pagsuporta nila. Doon naman po sa annual investment and flagship program number 1 natin. Para matiyak natin na tuloy-tuloy ang efficiency, ang effectiveness natin para makolekta ang ating mga basura at pati na rin po yung mga iba pang mga hindi dapat nasa daan na mga bagay
tayo po ay bibili muli ng isa pang garbage truck at tayo ay naglaan ng 1 milyong piso mula rito. Pangalawa, naglaan din po tayo ng 1 milyong piso para sa tuloy-tuloy na drainage improvement through construction, repair, renovation, and or installation of drainage structures or covered line canal para dito sa ating barangay. Pangatlo, repair of damaged concrete covering of canals and or installation of steel mesh on open canals and roadside drainage structure along RB Ponce Street, Quezon New Valley, Don Gueco Avenue, or corner Quezon New Valley, Don Gueco Avenue, corner Rina Street, Don Gueco Avenue, corner Angel Street, Adrian Extension 1, Adrian Extension 1 Looban, and Rina Street. Naglaan po tayo ng 200,000 piso para po sa gagawin natin dyan sa mga lugar na yan, patungkol po sa kanilang mga drainage system. Pangapat, at siyempre, hindi naman po pwede na hindi maging tuloy-tuloy ang ating gawain, lalo na po sa usapin ng kalikasan. Magkakaroon po tayo ng tuloy-tuloy na regular cleanup, drive, and maintenance through declogging and desilting of all drainage structure within the jurisdiction of Barangay Balibago, at tayo po ay naglaan ng 1.8 million dito. At yung pong road concreting along Adrian Extension 2, halaga po nun ay 250,000. Halos tapos na po yan actually. Kanya lang hindi pa natin nabayaran dahil masyado tayong naging excited nung tayo nagpagawa niyan. Kanya ngayon po natin ito binadgetan. At yung road concreting along Castro Compound, naglagay din po tayo ng 250,000 dyan sa project na yan. At sabi ko nga sa ating mga kabarangay at lahat ng ating mga nagsisilbi, ayaw ko nang makakakita na pundidong ilaw dito sa atin. So, naglaan po tayo ng 200,000 para sa pagbili at paglalagay ng mga street lights sa iba't ibang poste dito sa atin. Pero nagpaplano rin po tayo na yung ibang mga lugar na wala namang posting kuryente, maglalagay po tayo dyan ng mga solar panel system ng mga ilaw para matiyak natin na ang lahat ng ating mga daanan, looban man yan o sa main road o secondary roads ay 24 hours o 12 hours every night. Maliwanag po yung mga yan. Number 8, replacement of busted steel bulbs and other accessories lights in various locations. So alam naman po natin na hindi naman po permanenteng palaging umiilaw. May mga panahon na mapupundi yung mga ilaw. So naglagay din po tayo ng halagang 200,000 kapalit ng mga nasisira o napupunding mga ilaw sa lahat ng mga daan dito sa ating barangay. Acquisition of necessary medical supplies, test kits, services, and personal protective equipment, PPEs, for Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Workers, and other barangay frontliners in relation to COVID-19 prevention, health monitoring, and contact tracing. Naglagay po tayo ng 144,888 para po dito. At number 10, procurement of tools, liquid, chemical, solutions, disinfectants for community disinfection and sanitation. Tuloy-tuloy po ito. Maski na may COVID o wala, dahil maliban po sa virus, meron pa tayong kalaban, yung mga lamok laban sa dengue. So, naglagay rin po tayo ng 100,339 and 20 pesos dito para tuloy-tuloy
yung ating disinfection and sanitation sa buong barangay Balibago. Support to the flexible learning option of City Social Welfare Development Early Child Development Centers based in Barangay Balibago. So, every year naman, tumutulong po tayo sa ating mga daycare teachers at sa susunod na taon, 2021, last year, 50,000 lang ata ang na-budget natin, pero sumobra naman ang naibigay natin. So, this year, para matiyak tayo na hindi tayo kakapusin at hindi tayo maghahanap pa, ay minabuti natin na maglagay tayo ng 100,000 pesos para dito sa ating mga early education facilities natin, itong ating mga child development centers natin dito sa Barangay Balibago. Number 12, support to the flexible learning option of DepEd to elementary and high school institutions based in Barangay Balibago. So ito po yung ating dalawang senior high school at junior high school kasama yung apat na elementary natin at tayo ay nagalagay din po dito ng tulong para sa mga projects nila ng 150,000 pesos. 13, pang-13. Installation and provision of pre-internet Wi-Fi service connections in strategic hotspots and locations with the barangay. Actually, ngayon po ay tatlong area na ang meron natin dito. Yung barangay hall natin, dito sa may Melba Street, at dito sa may Adrian 3. No? Kanya lang yung Adrian 3, ay pinapaayos natin ngayon dahil tinamaan nagkaroon ng diferensya. So para ito ay madagdagan natin dahil higit sa lahat, kailangan ito ngayon ng ating mga mag-aaral dahil doon sa kanilang bagong sistema ng pag-aaral na kailangan talaga magkaroon ng Wi-Fi. So kasama natin ang syudad. Ang syudad kasi meron din silang inisyatiba na maglagay din sila ng mga spot dito sa ating lugar ng pre-Wi-Fi zone. So tayo naman ay habang wala pa yon, maglalagay na tayo ng ating mga dadagdagan natin yung tatlo, kagaya ng nabanggit ko noon. Ipapriority nating lagyan ng pre-Wi-Fi zone yung mga lugar ng mga mahihirap dahil hindi nila kaya na maka-avail ng malakas na Mbps dahil wala silang kakayanang magbayad, no? So maglalagay tayo dito sa Adrian 1, sa gitna ng Adrian 1 and Adrian 2. So lugar ng mahihirap dito sa may A. Santos, dito sa may Santo Niño, at doon sa may Purok 9, sa may 6th Street, at dito sa may Quezon New Valley, Dulo, at sa may San Pablo, Dulo. So, yan ang ipapriority natin na lalagyan natin ng Wi-Fi, pre-Wi-Fi zone area ng barangay. Dahil higit kanino man, sa panahon ngayon at sistema ng bagong pag-aaral ng ating mga bata, mas kailangan nila yung pre-Wi-Fi dyan sa kanilang lugar. So, 600,000 pesos ang inilagay nating pondo para sa karagdagan nating pre-Wi-Fi service connection. Pang-14, implementation of barangay digital governance. Kagaya ng ginagawa natin, regular sessions, yung ating regular na monthly, every Monday, flag raising ceremony, hindi na natin nagagawa. Yung mga community updates natin sa usapin ng COVID, sa usapin ng SAP, sa usapin ng peace and order, sa usapin ng edukasyon, at iba pang mga programa natin para sa ating mga kabataan, sa ating kababaihan,
ay ipapadaan na lamang muna natin pansamantala habang nandyan pa ang COVID-19 sa pamamagitan ng online platforms such as Facebook Live, YouTube o video conferences. At tayo ay naglagay ng 50,000 pesos para ito ay matustusan natin yung mga iba pang kailangan nating gamit para maisagawa natin ito na mahusay, epektibo at mabuti para sa ating mga mamamayan. Procurement of desktop computers, printers, and camera for the implementation of barangay online transaction and delivery services. Naglaan po tayo ng 100,000 piso dito. Kasi nakita natin na napaka-epektibo. Kagaya nitong sub-program ng national government, nakabili rin tayo ng mga bagong desktop natin at mga computer. Pero kulang pa, dadagdagan natin. At nagkaroon tayo ng magandang barangay barangay residence, no? Yung listahan ng lahat ng mga residente natin dito, RBI residence barangay informations. So napakaganda. So para tiyak, maisama na rin natin diyan yung iba pang mga kailangan kagaya ng kompletong listahan ng mga kasambahay, no? Diyan ay dadagdagan natin at naglaan tayo ng 100,000 piso. Pang-16, upgrading of existing barangay database system of residents. Ito na yung sinasabi ko, yung household profile and business establishments for disease surveillance, contact tracing, and health information exchange. Yun po ang laro ngayong, yan ang, dyan nakatuon lahat ang ating ginagawa. Lahat ng barangay, 42,000 barangay sa buong Pilipinas ngayon, nandyan po tayo lahat nakatutok, yung disease surveillance, contact tracing, and health information. So sa pamamagitan nito ay, ng mga database na ito, ay may ipon natin, mako-consolidate natin, and from this, matututo tayo doon sa mga information na malilikom natin. So, naglagay rin po tayo ng 100,000 piso dito. Pang-17, upgrading of existing barangay database system of lupong tagapamayapa. Barangay Incident Report, Blatter, and other records of the Officer of the Day and BPATS. So, dadagdagan natin ang database system ng ating lupong tagapamayapa at sa dami ng mga pumapasok sa atin, kung itong lumang sistema ang ginagamit natin, punong-puno na tayo ng mga matatandang dokumento. Pero dahil dito sa database system na nagagawa natin, nandyan lang sa computer lahat ng records natin at madaling hanapin at talingkutin. So, nagdagdag tayo ng 30,000 pesos para dito. At dahil sa kawalan ng trabaho, at hindi naman lahat nakakapagtrabaho pa, ay naisipan nating ibalik muli yung ating naunang programa nung araw, yung Organic Community Gardening and Small Backyard Livestock Project, na kung saan ay naging very successful na tayo dito at nakuha na natin yung ating inaasam, kanya lang sa hindi mabuting pangyayari ay medyo nawala ito. Pero ngayon ay ipagpapatuloy natin, magkakaroon tayo ng, at nalulungkot nga tayo, yung chairman ng agriculture natin, si Kagawad Alan Bonifacio, ay namayapa. So, siguro ipagpapatuloy natin ito at tayo'y naglagay ng 200,000 pesos. Babalikan natin yung ating lumang, yung ating naunang farm at bubuin uli natin at magtatanim muli tayo ng organic vegetable farming. At pang-19, naglaan tayo ng 300,000 piso
para dito sa Livelihood Capital Assistance Program through Barangay Cooperative, no? Maglalagay tayo ng kooperatiba at maglalagay tayo ng karampatang halaga dyan at ito ay patatakbuhin ng ating mga piling empleyado. At kung magagawa natin na ang lahat ng empleyado natin, halos 500 empleyado, dyan lahat sila bibili. Dyan sa ating gagawing mini grocery, magtitinda tayo ng mga pangangailangan pambahay, ay dyan na lang bibili. At titiyak ko na itong kooperatiba na ito ay uunlad. Pero kailangan lamang mamili tayo ng maayos, mapagkakatiwalaan, at mahusay na mamamahala dito dahil ang gagawin natin puhunan dyan ay pera ng gobyerno. Hindi pwede dito yung hindi ko na ililista yung umutang na yon kasi kamag-anak ko, kailangan bigyan ko siya ng 1 kilong libre kasi pinsan ko, hindi po pwede yung ganon. Ano? So pag-uusapan nating mabuti yan. At siyempre, pinuntahan na tayo ng DPWH at sila po ay magtatayo ng proposed 2-story barangay multipurpose building doon po sa Adrian Extension 3. Nakipag-coordinate na po sila at meron po nagbigay ng 3 milyon sa atin. Ayan po yung itsura nung itatayo nila na dyan po natin gagawin magiging lagakan po natin ito ng mga kabataang children at risk, children in conflict with law, mga babaeng binugbog ng kanilang mga asawa, mga babaeng nambubugbog ng mga asawa din nila. At yung pong ating Barangay Organic Rehabilitation Program, pwede rin po nating maitayo at maisama dyan sa building na yan. So, iyan po ay maitatayo na. Kompleto na po yan, may plano na yan at may budget na yan. So, itatayo po yan dito sa may, yung pinanggalingan ng daycare. Ano? Wala po tayong gagastusin dyan, no? At ito naman po, ito po ay request po natin sa ating mayor na kung saan ay nag-request po tayo ng concreting o cementing dito po sa may Lourdes Drive, no? Sa may likuran, 350 meters po yan, at saka doon sa Lourdes Drive Extension dito sa may Purok 12. At saka po yung Tarlac Street na ginawa pero nahinto, no? At hindi na ituloy. Ni-request din po natin yan. 120 meters pa po yung natitira dyan sa may Tarlac Street, sa may Gawindulo. At saka dito sa original na daan, dito sa Lipa Street, yung Bonifacio Street na may 95 meters, pasisimento rin po natin yan. At dito naman po sa may Santo Niño, magtatayo po tayo ng isang barangay multipurpose hall, preferably dyan sa may sitio Santo Niño. At yan po ay baka pwede nating, kung may makita tayong lugar, ay mas maganda kung mapalaki na natin. Pero unahin natin siguro dyan yung barangay outpost. No? Yan po lahat na yan ay endorse po natin sa ating butihing mayor, Mayor Lasatin. Para naman po sa ating congressman, actually nakita po kami ni congressman nung Lunes, anong nakaraang linggo, no? At binisita namin yung isang ginagawang elementary 4-story building dito sa may Gueco Elementary School. At unang-una, ang sabi ng ating congressman, yung unang request natin noong last year, 2020, tuloy yon at gagawin.
Ngayon naman ay nag-request ulit tayo para doon sa drainage along Garcia Street, yung blocking of sideway improvement and or asphalt overlay along Don Gueco. Pero meron rin tayong request sa kanya na additional na drainage system, itong San Francisco Street, itong Tomas Street, at yung Angel Street. Kasalukuyan, ginagawa na po yung, tapos na yung Vincent, papunta na sila ng Tarlac Street. Ngayon, itong sa tabi ng Rafael Lasatino Senior High School, walang drainage system dyan, at saka yung sa kanyang likod, wala ring drainage system. So, gagawa tayo ng drainage system dyan at doon sa may Emiliana, no? Palabas yan, papunta doon sa may Vincent. So, magkakaroon ng drainage system, yung Angel Street, idudugtong natin yung Tomas Street at saka yung San Francisco Street, palabas ng Vincent, doon sa ginagawa nilang bagong drainage system ngayon. So, dahan-dahan lahat po ng ating mga programa ay may sasagawa natin. At panghuli, ito pong construction ng Balibago Satellite Fire Substation dito po sa may Manuel Hiroa, sa harapan ng police station natin, na matagal na po natin yan na pinapangarap. Marami na pong resolution ang ginawa ng barangay council natin para po pagbigyan tayo at pabigyan tayo ng 1,000 square meter para pagtatayuan ng fire substation ng ating barangay. Dahil alam naman natin, bilyong piso na ang investment dito sa atin. No? Kung tutuusin, para tayong isang munisipalidad sa dami ng tao, sa dami ng negosyo. So nararapat lamang na magkaroon tayo ng fire substation dito. At ang problema lang natin ay lugar, pero meron na tayong pondo para dito. Ang Bureau of Fire ay may nakalaang pondo para doon sa building na yan. At meron na rin tayong ilalagay ng mga bumbero dyan. So, alam naman natin na napakahirap ng sunog. Mauubos lahat ang pinaghirapan natin. Kanya nga nararapat lamang na tugunan natin ng maayos na serbisyo yung mga nag-i-invest dito sa Barangay Balibago at matitiyak natin na sila ay ang seguridad ng kanilang mga pag-aari o negosyo ay tiyak dahil meron tayong Balibago fire substation at ligtas sila mula sa sunog. Number 26, partnership with Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, and TESDA for the rollout, implementation of urban agriculture projects, small backyard livestock project, food processing, and other home-based livelihood training and capital funding opportunities. Actually, ginagawa na natin ito, no? Marami na tayong ugnayan doon sa trabaho, negosyo, kabuhayan na ino-offer ng TESDA, ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Last year, this year, meron tayong ugnayan sa DTI at nagbigay sila ng gamit at puhunan para doon sa mga qualified natin na beneficiaries para sa programang ito. So, hindi tayo titigil. Tayo'y tuloy-tuloy na makikipag-ugnayan sa kanila para naman yung ating mga kabarangay na nawalan ng trabaho at maayos na kita ay mabigyan natin sila ng alternatibong solusyon kung papaano sila kikitang muli ng maayos. Partnership with Department of Information and Communication Technology, the ICT, and the National Telecommunication for the rollout of pre-internet Wi-Fi in key strategic public places in Barangay Balibago. So, maliban sa lungsod ng Angeles, meron din naman ang national government natin na programa para libreng Wi-Fi para sa lahat. So, makikipag-ugnayan din tayo dahil kung merong programa ang barangay, may programa ang syudad, may programa ang national, ay baka lahat ng bahagi o dako
ng ating barangay ay malagyan natin ng pre-Wi-Fi zone para sa lahat. Construction of socialized housing units through Social Housing Financing Corporation at Kadenang Cristal, Sitio Balaba, Barangay Sapang, Biabas, Mabalacat City for the relocation of affected families of A. Santos and other informal sector of the barangay. Alam niyo po ito, napapanahon ito. Unang-una, yung A. Santos, natalo po sila sa kaso at meron na pong writ of execution para i-demolish yung mga bahay dyan. So, bago pa po dumating sa ganyang punto, tayo'y nakipag-ugnayan na sa Social Housing Agency ng National Government. At nagkaroon na po tayo ng usapin tungkol dito. Nakahanda na po yan actually. Nakipag-ugnayan din tayo doon sa may-ari ng lupa na kung sakaling magkakaroon ng transfer ay merong pupuntahan at may tiyak na bahay na titiran yung ating mga kabarangay. At ang kagandahan pa nito, nasabay dito yung North Luzon Railway construction na kung saan ay maraming mga informal sector din. No? 123 ang dadaanan dyan na mga bahay na masisira. So, 279 yung unit na yan na gagawin doon sa Kadenang Cristal. Kung 200 plus lang, 203 yung mga manggagaling o mag-a-avail mula dito sa A. Santos, so kaya nating punuan. Dahil yung mga ibang tatamaan ng railway at saka yung pamilyang nasa tabi ng danger zone, yung sa tabi ng ating creek, Balibago Creek, ay pwede nating maisama dito. So, ano ang advantage nito mula sa programang ito? Ano ang pakinabang ng syudad at ng barangay? Unang-una, mawawalan na tayo ng problema. Bahagi ng problema ng social housing program ng ating syudad ay mababawasan na dahil mahigit 200 pamilya ang maililipat natin at masasabi nilang kanila na yung lupa, kanila pa yung bahay. At babayaran lang nila ito sa mababang halaga sa mahabang panahon. At hindi na rin poproblemahin ng ating syudad at ng ating barangay kung saan dadalhin yung mga tatamaan ng programa ng Department of Transportation. Bukas may darating sila dito, yung mga taga-DOTR, at sasamahan sila ng ating mga barangay PROC leaders o EXO at barangay kagawad. Pupunta dyan sa lugar na yan, makikipag-coordinate doon sa 123 families na may-ari, privately owned, yung lupa at bahay, at saka yung mga informal sector, settler, na tatamaan ng programa ng release ng tren. So, napapanahon itong programang ito dahil hindi nagagastos ang syudad, mawawalan ng problema at nakakatiyak tayo ng ating mga kabarangay na dadaanan nitong mga development na ito na kagaya ng North Railway sa ayaw sa gusto talagang tatamaan sila dahil development project na national government dyan ay meron na tayong nakahanda nito na 279 units na housing facilities para sa kanila. At walang gastos ang barangay, walang gastos ang ating syudad. So napakaganda at tamang-tama napapanahon yung ginawa nating initiative na ito para doon sa relocation ng ating mga mamamayang tatamaan nitong mga programang ito. So, yan po ang programa natin. Yan po, dyan po natin inilaan yung ating mga bahagi ng ating mga pondo at yan po ay nakatuon lahat sa mga bagay-bagay na nakikita natin at mararamdaman pa rin natin hanggang sa panahon, darating na panahon sa usapin ng kalusugan, COVID-19, usapin ng edukasyon,
doon sa online learning system ng programa at doon po sa iba pang mga iba pang mga programa ng ating barangay para sa pangkalahatang kabutihan ng ating mga mamamayan. So ito pong gagawin natin ito ay tungo sa maliwanag na kinabukasan, no? So maraming salamat po at mabuhay po kayo. Tandaan natin yung mga nanonood at lahat ng nandito sa lahat ng gagawin natin sa buhay, gawin natin ay dahil yan ang tamang gawin. Okay, maraming salamat, Kap. Iba na talaga ngayon ang ang meeting, no? Video conference or nakakapanibago para akong umattend ng municipal meeting, ang daming projects ng barangay, parang walang COVID, no? So ngayon po, dadako tayo sa sectoral response. Ano po ang masasabi natin? Ano ba yung gusto nating idagdag dito sa mga proyekto na ito? Ganon din, mamaya, hingian natin ng mensahe yung ating mga kasama sa Google Meet natin. Ang daming proyekto, ang daming gagawin sa kabila ng COVID-19. So, bigay ko kay Kap ulit para hingian natin ng responses yung ating mga kasamang stakeholders dito sa ating barangay sa pagsasagawa nitong ating projects for next year. Okay, mula sa religious sector, no? Mula sa religious sector dito sa Imacon na partner natin sa ating mga programa, ang ang bagong presidente ng PPC, pinalitan niya yung aking misis, si Madam Tess Mamak, at siya ngayon ang bago nating presidente ng PPC, si Madam Pam. Madam Pam, ano ang masasabi mo doon sa mga programa natin? Good afternoon, Kap Mamak, and sa lahat po ng nandirito ngayon sa ating meeting. Parang walang pahinga, Kap. Parang wala lang pong pandemya. So, gaya po ng programa din namin sa Imacon, we try our best, of course, na i-continue po kung ano po yung mga gawain namin, provided po na we follow due protocols po na required to us by the government. Malugod po naming narinig yung sinabi ninyo about organic farming. In fact, our parish priest po ngayon, si Father Francis Dizon, has the same vision. We are coming up also with the same. Magkakaroon po ng feeding program in line with the feeding program that we have done sa March, April, May na nagkaroon po kami ng pantawid program sa aming mga sitios. Gusto po ng aming kura paroko ngayon ay we teach the people how to fish also. So in line with that, magkakaroon dun po kami ng pagtatanim at nakikipag-coordinate na po ang aming Ministry of Service sa ating City Government Agriculture. Baka po pwede rin po na matulungan din po kami ng barangay in line with the project para po tayo ay work hand in hand. Thank you very much, Kap. Madam Pam, sa inyo isasagawa yung inyong community farming? Ang nakita po ng aming Ministry of Service right now sa Sitio Ipil-Ipil po. Ipil-Ipil. Okay. So, siguro I suggest makipag-coordinate tayo sa Homeowners Association. Dati kasi yung kanilang open space dyan, maluwag yan eh. No? Ginawa na rin namin yan during my time nung nandyan ako na board of director ako nung araw, presidente yata ako noon, na ginawa rin, nagkaroon rin kami ng mga vegetable farming. So, we will try our best na makipag-coordinate sa inyo at gagawa rin kami ng ibabalik din namin yung organic fertilizer na kung saan hindi na tayo bibili ng fertilizer, magmumula ito doon sa African
crawly worm na ginawa namin at napakaganda nito, naging matibay, mataba at nabubuhay ng gusto yung mga halamang vegetable na tinatanim namin. So dito sa annual investment program namin, approve ka ba dito? Kasi kailangan talaga yung ugnayan ng simbahan at ng barangay. Okay ba sa ito, Madam Pam, yung sinapit Lahat namin? po, opo. Okay, so Sang-ayon po kami po. okay, sa ngalan ng Imacon, ng simbahan ng region, ay ng Barangay Balibago, ay sumasangayon sila dito sa programa natin for the record para sa annual investment program natin 2021. Maraming salamat, Madam Pam. Kay Madam Neri Thank naman you rin sa po, Kap. hanay ng mga guro dito sa Barangay Balibago, nakangiti si Madam Neri kasi dinagdagan namin yung budget ninyo ngayon, 150,000 sa mga eskwelahan natin. So, ano po ang inyong comment at kayo ba'y sumasangayon dito po sa annual investment plan natin para sa taong 2021? Nasa inyo po. Okay. First and foremost po, Kap, would like to say congratulations po because of your leadership. Alam ko po, the Barangay Balibago is keep on progressing at nag-improve po talaga because of your leadership. And nakita ko po yung mga presentation nyo, yung pong mga talagang overwhelming po yung mga project proposals nyo and the continuation of those projects na sinabi nyo nga po, yung may continuity po, may sustainability yung mga projects nyo. And I would like to take this opportunity po kasi you have given us the PPEs for the teachers and for my utility personnels, yung pong mga face shield and the face mask and also the protective or the alcohols po. Another thing po, kasi based on our management committee meeting po last time, Engineer Kabigting of the DepEd Angeles City made mention po about the approved budget po from the central office regarding yung pong nabanggit po namin sa inyo before, last time na pumasyal po kami sa office ninyo, the construction or the building of the two-story admin building po. And according to engineer, by December po yata, they will pursue with the bidding process. So with that po, I know for sure na you will support us kasi alam po namin, very supportive po kayo sa lahat po ng aming projects. And another thing po, with regards of our, sabi nga po, new normal, with the delivery of the modules po with our students, kasi alam po namin, aware din po kayo sa project po ng DepEd that we will be distributing the learning activity sheets as well as the modules po for our learners or students. And yung siguro po, if in case na mga ngailangan po kami ng mobile, ng mga transportation, nakakailanganin po ng aming mga ibang teachers na magde-deliver po ng modules, I'm sure si Sir Abel Reyes po ng Education, sa Education Department po, together of course with your Go Signal po, we will appreciate in advance and thank you po, Kap, sa mga tulong na binibigay niyo po sa amin. Siyempre po, with this year, hindi po tayo masyadong magkakaroon ng mga maraming gatherings because of this new normal and pandemic. We will give you an update po, siyempre, Kap, about our projects, the programs, and activities. So with that po, thank you very much and God bless po and more power. Yes, ma'am. Ma'am, approve ba sa inyo on the side ng mga educational institutions natin, approve po ba yung annual budget natin o annual investment plan? Okay. Thank you very much. Ma'am. Congratulations din, ma'am. At yung po mga project natin ito, kung mapapansin nyo, naka-geared lahat ito para doon sa mga problemang dadalhin natin mula 2020 papuntang 2021. So minabuti namin na yung budget natin para doon sa 2021 ay nakatutok lahat doon sa mga problemang mamanahin pa natin dito sa 2020 papuntang 2021. So para hindi po tayo mahirapan. At congratulations.
po. Yes, ma'am. Congratulations. Yung sa inyong mga sasakyan, wala pong problema yun, ma'am. At anytime na kailangan nyo lang, text me lang at saka o kaya magpadala lang kayo ng maski na note lang. Opo. Approve na palagi yan. Walang Thank disapprove you sa po. Barangay Balibago. So maraming salamat, Madam Neri. Sige po. Thank you po. Okay, mula naman sa hanay ng DIRG, narinig natin siya kanina pero hindi pa niya narinig kung ano yung programa natin para doon sa annual plan natin. Ngayon narinig na niya yung annual plan budget natin. Sir, ano ba ang inyong comment, opinion, rekomendasyon, or observation doon sa annual investment plan ng Barangay Balibago? DIRG Romel Inahe, sir. Thank you, Kap. Sa part naman po namin ng DILG, very supportive naman po kami sa lahat ng barangay. At kung ano man po yung mapag-desisyon nyo as a whole at magawa ninyo. At alam ko po naman na si Kap is very, ano po yan, very scientific po ginagawa niya o ginagamit niyang method pagdating sa pagpaplano or paggawa ng kanyang mga plano. So lahat po ng mga plano na kanilang gagawin, mga programa, mga activities, lahat po yan ay merong pinanggalingan. Hindi naman po yan lahat ay basta na lamang lumitaw at gagawin. So, ibig sabihin, ang plano o ang programa ng Barangay Balibago ay may pinagmulan na problema. So yung problema na yun ay masusolusyonan lamang sa mga programang ini-introduce ng ating mga kasama, hindi lang po ni Kap, hindi lang po ng ating Barangay Council, at kundi po lahat tayo na nandito ngayon sa Barangay Development Council ay may ambag para mabuo yung plano para sa susunod na taon. So kami po sa DILG, portado po namin kung ano mga po plano ang maaprubahan ng Barangay Development Council. Kaya po kami ay sumasaludo po sa inyo, Kap. Maraming salamat. Okay, maraming salamat. At ngayon naman po ay pakinggan din natin ang iba pa nating mga stakeholder. Billy, ikaw na nga magtanong sa kanila. Siguro po simulan natin sa ating mga NGOs no po, from IMA Foundation. Hinga natin ang reaction. Baka may proposal pa kayo, baka may reaction pa po kayo. Ang ating partner, ang IMA Foundation. Yes, good afternoon po. Uyo po ako, sandali. Okay, good afternoon po sa inyong lahat, lalong-lalo na po kay Kap Mama. Kudos Kap, napakaganda po ng programa natin for 2021 at saka sa Barangay Council. Yung sa IMA Foundation po, yes na yes po ako dun sa mga programa for 2021. Siyempre, lagi po kaming nakaantabay sa mga programa, lalong-lalo na para sa mga women and children. Kahit text lang po, kung may gusto ko yung patulong o sa mga activities, na dito po kami palagi. Maraming salamat po and congratulations. Okay, siyempre, partner din natin. Pero marami na ngayon nagsara ng mga bars na daming walang trabaho. Ang End Child Prostitution and Trafficking ECPAT, si Ma'am Amy. Reaction lang po. Good afternoon po, Kap, Sir Billy. Ayan. So we are happy po for inviting ECPAT Philippines as a partner of Balibago po. And actually po, last Saturday, nagkaroon kami ng meeting with BCPC for planning po. And kasama dito, we are planning for the seminars on child protection, lalo na po yung mga bata natin ngayon, no? Nag-aaral na sila sa online. So, how about paano yung safety nila online? So, sinama po na namin yun sa mga plannings namin last Saturday sa BCPC. And ayun po, meron din kami mga referral pathways para sa BCPC seminars online. Na-invite din po kami, nagpapadala kami ng letter, sir. And kasama din dito, napaka-active po ng BAUSE natin sa Balibago kasi we are receiving reports dito sa ECPAT. And inaantabay po namin din sila kasi meron naman kaming shelters. Kaso malayo nga na po yung shelter namin sa Quezon City. But we are always offering sa BAUSE po yung mga cases na kung meron silang ano yung maitutulong namin sa mga kabataan natin sa SK. So, Sir Kap, we are always supporting Balibago sa mga projects. Kung ano pa po yung mga activities na pwede namin supportahan sa inyo. Thank you po.
Okay, thank you, Madam Amy. Bagamat wala nang mga bars sa atin, tumataas naman yung incidents ng ating domestic violence. No? Kaya hindi tayo titigil. Okay, sa hanay naman po ng senior citizen, hingyan natin ang reaction ng si Sir George Cabalye. Magandang hapon po sa inyong lahat at ang mga nanonood sa online. May babahagi ko lang po sa mga senior citizen. Bagamat talaga pong hindi sila makadalo kung saan dahil napapagbawalan pa rin hanggang sa ngayon. Pero ang proyekto po ng senior citizen ng Barangay Balibago ay ongoing pa rin po yung birthday cash gift na pinamamahagi sa mga senior citizen. At saka yung pong nakapag-claim na rin ng mga vitamins at meron pa pong vitamins tayo dito sa barangay natin na pinamamahagi ng ating butihing kapitan at lagi naman pong may pumupunta rito at para makahingi tungkol pa po sa mga vitamins na inilalaan para po sa kanila. So far po wala pa pong mga activities para po sa mga senior citizen dahil sa sitwasyon natin ngayon. Sana po sa mga susunod na araw, magpapatuloy po rin ng lahat ng mga yan. Salamat po. Okay, salamat Sir George. Paano na ba ang distribution ng cash gift? I-deliver ba yan, Kap? Di ba bawal silang lumabas? No? So dapat pag-isipan po yun this year. Sunod po, hindi pa rin pwedeng lumabas, mga person with disabilities. Tingnan natin ang reaction ang ating PWD President, Teresa Lynn Pagubasan. Good afternoon po, Kap. Sa programa naman po ng mga persons with disability, ongoing pa rin naman po, Kap, yung mga PWD IDs. Tinutulungan naman po ako ng From PDAW sa Pangpang po. So sa mga humihingi rin naman po ng tulong regarding po sa mga wheelchairs, ganoon, nakiki-coordinate naman din po ako sa mga PDAWs members po ng city government po. Then, yung vitamins, gano'n. Pag may mga nangangailangan din po ng financials, gano'n, ina-update ko naman din po sila, madam. Yun lamang po. Thank you. Sige, sir. Mula naman po sa hanay ng mga public schools, representative ni Madam Priscilla Kabukit mula sa Rafaela Satin, si Sir. Hello po mula po sa Rafael Satin Memorial High School, both from senior high school and junior high school in behalf of Madam Valdez and Madam Kabukit. Kami po ay laging nagpapasalamat sa suporta, tulong na ipinagkakaloob po ng Barangay Balibago sa pangunguna po ni Kapitan Mamak. Sa totoo lang, hindi pa po namin hinihingi, binibigay na. Wala pa po yung sulat, nandyan na. Sinasabi pa lang, tapos na. Hindi po ito pagpaparangal lang talaga, pero totoo naman po talaga yon. At nagpapasalamat po kami dahil lumaki po yung pondo sa 150,000 pesos. At alam naman po natin na kahit wala man sa pondo, kung kailangan po ng mga kabataan o mag-aaral, lagi pong nariyan ang Balibago. Kaya po lagi kami nagpapasalamat. God bless po Kapitan Mamak and God bless po sa Barangay Balibago. Okay, panghuli mula sa representative ng ating mga daycare, sino pwedeng magbigay ng reaction? Ayan. Good afternoon. Good afternoon po. Sa hanay po ng daycare, kami po ay nagpapasalamat din. Good afternoon po lahat kay Kap. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa council. Okay. Katulad nung sa education, kami po ay dinagdagan din ng budget. Although, yun na nga sinasabi ni Kap kanina, last year was 50. Pero yung 50 is
sumubra po doon. Siguro na triple pa yung 50 na inassist po nila sa amin. So ngayon, it is 100,000 pero alam namin na dagdagan po yan. Katulad ng sinasabi nga ni Sir Sanchez, request pa lang namin is approve na. Approve na. So kami po ay nagpapasalamat talaga dahil sa lahat ng daycare po ng Angeles City, Balibago po ang spoiled. Kaya ang sinasabi, only in Balibago. Kaya nagpapasalamat po kami dahil talagang nakatutok po si CAP sa mga education. Mag-start sa early education ng mga bata, talagang naka-focus po siya. Balibago Barangay Council, lalong-lalo po kay Kapitan Mamak. So maraming salamat po. Good afternoon and God bless everyone. Thank you po. Okay, at syempre, hinga natin ng maikling pananalita yung ating mga kagawad bago natin ibalik kay Kap para doon sa plenary session natin. Unahin natin ang ating kagawad Bong Reyes. Maraming salamat, Bill. Kap, good afternoon sa mga kasama ko sa council, sa mga kasama natin dito sa session. Kap, napakaganda po ng pinag-usapan natin at kami naman sa Barangay Council ay lagi po kaming handang tumulong sa lahat ng mga kabarangay namin kung ano man po ang pangangailangan nila sa abot ng aming makakaya. Muli po sa inyong lahat, magandang hapon. Okay, next po si Kagawad Ando Yambao. Good afternoon po sa atin lahat. Yun po, yung pinag-usapan nitong budget natin at yung nakaraan, ay nakita naman po natin kung paano nagamit, kung paano po na sa ating mga project. Kaya po itong susunod na budget, ganun po, dahil po sa ating punong barangay, kung walang mamak sa Balibago, sigurado, talo ang Balibago. Salamat po. Kagawad Arnold Ibay. Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood. Mr. Chair, good afternoon sa Barangay Council. Lahat po nang nandito na nakikinig at nanonood. Kami po sa Barangay Council, lahat po ng programa ng ating punong barangay ay 100% po kami sumusuporta kasi lahat po ng ginagawa niya ay tama. Kung ginawa niya po ay mali, sigurado po kami niya magiging kalaban. Pero hindi kami po lalaban sa kanya kasi ang lahat ng project at lahat ng project sa 2021, lahat po nakabase, napakaganda po. Kaya po, yun lang po at magandang hapon. Kagawad Joel Ocop. Magandang hapon, Kap, sa lahat na nanonood ng Barangay Balibago at ang mga bisita dito sa atin. Yung mga sinabi ng kasama ko, totoo po yun. Susuportahan po namin para po sa barangay ng Balibago at ng mamamayan dito sa ating barangay. Asahan niyo po na ang Council ng Balibago ay magtatrabaho po kahit anong oras. Gabi-gabi po nandyan po kami, nakaantabay kung anong problema. Yun lang po. Maraming salamat. Kagawad Nards Nikdaw. Hello po, good afternoon po sa inyong lahat at isang magandang kalusugan sa inyong lahat, sa ating pong nanonood sa live na to. At nakita po natin at narinig natin ang presentation ng ating butihing kapitan. At kami po ay nagpapasalamat sa mga NGO o nanonood na pag-approve nila sa explanation ng bawat budget. Dinagdagan po natin yan ay dahil tumaas kahit papaano ang budget ng Balibago. So patuloy po nating susuportahan ang pangangailangan ng ating mga kabarangay sa abot po ng makakaya ng bawat isa sa council. At maraming salamat sa bawat isa sa council sa pag-approve ng development plan na ito at sa inyong lahat po. At muli, magandang kalusugan po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng pumay kapal. Kagawad Carlito Marcos. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga bisita po. Kami naman po sa mga council ay 101% po ang suporta namin sa ating butihing kapitan. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa kanya
dun sa sasakyan tuwing magpaparistro po kami sa kanya. Nagpapaalam po ako sa kanya. At yung suporta po namin talagang very, very support po sa kanya. Maraming salamat po. God bless po. Okay, so bago tayo bumalik dun sa plenary council, baka po may gusto pa kayong i-open, itanong, may gusto po kayong liwanagin, open forum po tayo na nakalimutan natin isama, no? Dahil napaka-importante ng AIP na ito. Parang walang pandemic next year. Okay, so dating kagawad, Texon. Alam ko po, boss, na maganda po yung hidkain nyo po dito sa ating barangay. Ang naano po, mukha pong nakakalimutan po yung human investment po natin. Para po sa pondo po para sa mga scholar. Hindi po yata naisali. Yun lang po, marami pong salamat. Hindi natin nakalimutan yon. Kasi kung makikita mo doon sa budget natin sa SK, 4.5 million ang budget ng SK. Kasi kung lahat ng mga programa ay bawat isang binadgetan natin ay papaliwanag natin na abutin tayong gambukas. Pero maganda yung tanong mo para malaman nila, yung 4.5 million o 10% na pondo ng SK mula sa General Fund, ay yung po ay bahagi doon ay yung ating pagsuporta sa mga scholarship program ng barangay natin mula grade 1 hanggang grade 12 at doon sa mga piling-piling estudyante na magtatapos ng top 20 mula sa kanilang batch, nakukunin nating scholars ng barangay, ay nandun lahat yun nakapaloob. At iba pang bahagi ng programang pangkabataan, kagaya ng mga leadership training, mga livelihood programs, mga cultural activities, at iba pa na nakapaloob doon sa programa ng ating SK. So, nandun yun, kasama yun. Okay, maraming salamat, Kagawad Texon. Okay. So, ganda nga yun, So, yung pondo para sa, ulitin ko, yung pondo para sa scholarship ay nakapaloob doon sa pondo ng Sangguniang Kabataan. Meron pa po kayong ibang gustong liwanagin, itanong? Yung alulod nyo, kasama na doon yun sa mga rehabilitation. Hindi lang kasi kanal ang i-rehabilitate natin. Opo. Pati yung alulod na matagal na yan, 2 years ago na yan. Kasi masisira rin po ulit yung Yung bubong bubong. ng daycare cap. O sige, Kagawad, meron na tayong ginawang program doon, di ba? Galing ng city engineers. Gawin nyo na bukas. Gawin na. Pabili kayo kagad ng mga gamit. Kasi bagyo nga ngayon ay tagulan, baka mamaya masira yung bubong ni Madam doon. No? I-charge na natin sa pondo ngayon, Hindi na natin yung next year. Hindi na natin isasama sa pondo. I-charge na natin doon sa pondo ngayon. Okay? Bukas, Kagawad, gusto kong makita yon. Kausapin mo si George, at saka sila Alpi. Gawin nyo kaagad yun. Okay? Thank you po, Kap. Pag hindi nila ginawa, sabi mo sa akin. Ako ang gagawa. Okay. Ano pa po? Meron pa po? Kung wala na, binabalik ko po kay Kap para po sa ating formal na pag-approve ng ating annual investment plan para sa taong 2021. Okay, bago natin aprubahan, maraming salamat muli sa ating mga naging panauhin at nakasama ngayon dito sa online kay Madam Neri. Si Madam Neri palagi nakangiti, masayang masaya siya. Si Madam Pam, si Sir Romel, at saka yung ating city planning, at yung representative ng ating mayor, si Vice Mayor, at saka yung iba pang mga nanonood sa atin. At ngayon naman ay any motion for the approval of the proposed 2021 annual investment program? Motion to approve. Upon motion of Kagawad Abel. Seconded. Duly seconded by all members.
of the council present the annual investment program or plan for the year 2020 and the annual budget is hereby approved. At dahil kulang tayo, no? Additional lang to, other matters. Kulang tayo ay namatay yung ating kasamahan na kailangang palitan natin. At meron tayong propose na kapalit at meron tayong resolution. So, any motion kung sino ang ating ipapalit and for the approval of the council? O say, Kagawad Abel Reyes? Di ba Kap, kung yung papalitan natin, yung ipapalit natin yung anak ng Yumaho, for me, motion for approval. So Kagawad Abel Reyes is hereby recommending na ang kapalit ni Kagawad Alan Former, ano? Kagawad Alan Bautista Bonifacio ay yung kanyang anak ni si Jennifer Balahadja Bonifacio. Tama ba yun? So, any motion from the council na ang magiging kapalit ni, any approval from the council, ang magiging kapalit ni Kagawad Alan Bonifacio ay yung kanyang anak na si magiging Kagawad Jennifer Balahadja Bonifacio. Motion to approve, Mr. Chair. Upon motion of Kagawad Ibay, duly seconded by Kagawad Ando, Kagawad Abel, Kagawad Marcos, Kagawad Narj Nikdao, and Kagawad Okop, the replacement of Honorable of the late Kagawad Bonifacio will be his daughter, Miss Jennifer Balahadja Bonifacio is hereby approved. Please make coordination with Jennifer to the immediate family para kung sakali ay we will prepare for her oath-taking and signing of her appointment ng ating City Mayor Pogi Lasatin. And also yung sweldo ni Kagawad Alan, ibigay nyo sa kanila, no? Okay, so any other matters? Okay, so but before the any matters, sa mga nanonood po, yung po napagkaisahan po ng Barangay Council na ang ipapalit po natin kay late Barangay Kagawad Alan Bonifacio ay yung kanya rin pong anak na si Miss Jennifer Balahadja Bonifacio. So palagay ko naman ay masaya na. Masaya si Kagawad Alan sa kanyang kinaroroonan ngayon dahil napili natin na yung anak niya ang ipapalit natin sa kanya bilang kagawad ng Barangay Balibago. So in advance, congratulations to be Kagawad Jennifer Bonifacio. So any other matters? Other Yes? matters po. Yung mga daycare teacher po natin, Mr. Chair, na humingi na ng tulong doon sa tubig at kuryente nila kasi wala pa silang hanap buhay kasi hanggang ngayon wala pang pasok. Yun po ang nagsabi sa akin si mga teacher natin daycare. Okay, yung magalala, hindi nila pwedeng putulin. Pagka pinutol nila, ididemanda natin sila. Utos ng presidente yan. Pero Kap, kayo po yung magsha-shoulder. Buhat po nung March hanggang po ngayon, no? Magkikiusap tayo. Meron po kaming budget, di po Kap? Meron. 100,000. Magkano ba yung umabot? Alin po? Yung mga kuryente ninyo? Hindi po namin pa alam, Kap. Hindi ba may MOOE din kayo dyan? Sa mga ano po. May panggastos kayo sa mga daycare ninyo? Opo, kaya lang po walang pasok ngayon, Kap. Kung may pasok lang, tsaka lang kayo. Opo, dyan po. Okay, sige. Pag-usapan natin yon. Ano pa? Wala na. Okay. Marimbeng, sabi mo, dadalhin mo yung resibo nyo. Hindi, huwag nyo munang dalhin. Baka akala nila, babayaran natin eh. Tingnan muna natin, Tingnan muna natin. Other matters po? Okay, wala na?
So again, in behalf of the people of Barangay Balibago and the Barangay Council, we would like to thank, number one, yung pong ating mabait na DILG representative, Sir Romer Inahe. Please send our regards to Director Moral sa ating ugnayan ng barangay at simbahan, ang bagong PPC President, Madam Pam, ang ating palaging nakangiti na magandang principal, Madam Neri, ang ating City Planning, Madam Ami Victoria Dakanay, na nakisama rin sa atin, at ang lahat ng mga nakibahagi, ang ECPAT, ang IMA Foundation, ang ating mga EXO, ang ating mga daycare teachers, iba pang mga non-government organizations na nandito, mga purok leaders, ang ating ang dating kagawad, Aaron Texon, ang ating representative ng street sweeper, hindi ko nakikita, patago-tago kasi. Ang ating Mancom, si Bong, ang ating Environment Officer, si Doc Manuel. Ito, kala ko siya yung kaibigan natin taga dyan. Nagulat ako. Kapapasok lang nung isa, humingi na 50 pesos, sumunod na naman, baka na naman bumalik. Si Blackbird pala. At ang ating representative mula sa senior, no, si George, at sa ating mga PWD, sa ating mga women, sa ating BCPC, sa Bausi, sa Lupon, at iba pa na nandito. Maraming salamat sa inyo, at tandahan natin, bukas po pala magla-live kami tungkol po sa SAP at saka sa kalagayan natin sa COVID dito sa Barangay Balibago. So magandang hapon sa inyo lahat, at tandaan natin, kay Sir Raymond pala, Sir Jeff pala, no? Tandaan natin, lahat ng gagawin natin sa buhay, gawin natin ay dahil yan ang tamang gawin. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po.